Hello, 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 best people! It's me again, Tita Mayil. Maganda na ba ako? Oh no! So for today's video guys is pag-uusapan natin kung bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin namo-monetize kahit matagal ka ng content creator. Oh, bakit? So kung interesado kayo sa topic na to, please keep on watching! Be happy! So, yun lang. Gusto ko happy lang tayo dito sa aking content. Kasi bawal ma-stress. So, ayun, ang pag-uusapan natin is kung bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin monetize kahit matagal ka ng content creator at kahit marami ka ng mga followers. So, eto, meron akong 5 tips para ma-unlock mo ang mga tools na ito. Okay? So, ito lang kasi din ang ginawa ko. Last April 2023, last year, is nag-turn on ako ng professional mode. So, ayun, naging active ako. Pero, mga ilang months lang yun, nag-stop ako as a content creator. Hindi ko tinurn off yung professional mode ko ha. Minsan na lang ako nag-upload. Pag trip ko lang, ayun, nag-decide ako nung February 19. So ayun, nag-start ako. Naging active ako. Ito na nga, ang 5 bagay na ginawa ko. So hopefully, baka katulong din ito sa inyo. So number 1, ang ginawa ko is consistent upload. So yun, dapat nakakapag-upload ka ng content 3 to 5 videos. So kung medyo marami yung 5, so at least 3, ganun. So dapat everyday yan ha, consistent nga, diba? So dapat tuloy-tuloy lang. So ayun, and then number 2 is engagement. Siyempre, hindi naman pwede na post ka lang ng post, gano'n, tapos yung mga nagko-comment dyan sa content nyo, dinededman nyo lang, hinahayaan nyo lang. No, very, very wrong. So, sabi nga nila, engagement is the key. Lalo na sa ating mga small content creator na nagsisimula pa lang. So, very, very important yun. Kailangan yun kasi with that, nakikipag-engage ka sa mga nag-comments dyan. Kung pwede, habaan nyo pa ang conversations nyo dyan sa comment section. Kasi with that, laging naka-up or laging present yung content nyo sa newsfeed ng iba. So, maraming reach. So, madaming nakakapanood ng mga content nyo. So, engagement is the key talaga. Ganon. So, number 3 is, ito importante din to. Keep your face on the frame. Yung iba ginagawang joke ito. Pero totoo talaga ito. Pinaka-importante ito. Kasi nga, kailangan din na ma-verify ni mami nyo na ikaw talaga yun. Ikaw ang nagre-reels, ikaw ang nagpo-post. Dapat lagi nang nakikita ang face lock mo. Diba? Kahit haggardness ka dyan, go, go, go. So, ayun lang. Pwede ka rin mag-reuse ng ibang videos ng iba as long as nilagay nyo yung mukha nyo. Pwede nyo siyang gawing green screen, tapos dyan ka lang, react ka lang, ganyan. At least nandun yung mukha nyo. Hindi yung reuse lang kayo, tapos upload nyo, hindi nyo man lang nilagyan ng mukha nyo. Or di ba kaya, upload, oo nga, consistent ka nag-upload, nakikipag-engage ka. Kaso, yung ina-upload mo naman, walang mukha mo. Nagluluto ka lang, tapos, okay din naman yun, okay lang yun, pero, yun ay kung na-monetize ka na sa ads on Reels. Pero kung wala ka pang ads on Reels, importante kasi na makita yung face lock mo. So, ayun, dapat laging nasa frame ang pagmumukha nyo. So, saka kaya mag-upload ng mga cooking show mo kung na-invite ka na sa ads on Reels. Ganon. Okay, ba tayo dyan? And then number 4, let's proceed to number 4 is, importante din ito. Alam nyo kung ano yun? Dapat clear. Alam nyo? Dapat clear ang mga contents nyo, clear ang videos nyo, clear ng pimple marks. Oh my goodness, ano ba yun?
Ganon, hindi malabo, gaya ng relasyon nyo. What? Ayun, so okay ba yun? Dapat clear ha? So at least meron yang 720 pixels. So ayun. So kung meron naman kayong medyo malaki-laki naman ang storage ng phones nyo, so pwede kayong gumamit ng 1080 pixels or up, ganon. So at least lang ha, 720 pixels. So very important yun. Kailangan clear ha? Okay, ito naman. So number 5 na tayo. Ang bilis natin. Sa number 5 naman, ito marami talaga akong napapansin na hindi ito ginagawa. Ano ba ito? Ito ay ang proper format. So, proper format. May proper format din pala ang pag-reels. Siyempre, of course, meron. Ang proper format niya is naka-portrait or nakatayo yung videos nyo. Ganyan, nakatayo. Itong videos ko na to, naka-landscape to. So, nakahiga siya kasi i-upload ko to for long videos ko. Pero kung nag-upload kayo sa Reels, dapat is portrait na katayo or in other words, vertical. Tapos yung landscape, itong ganito for long videos is horizontal. So, ito, trivia lang ha. Marami sa atin ang nalilito kung ano ba yung kaibahan ng horizontal and vertical. So ito, pag vertical, it starts with letter V, diba? So meaning, V as in varog. Huh? Sa Bisaya pa, varog. Kung sa Tagalog naman tayo. So ayun, kasi Bisaya tayo eh. So ayun. So kung portrait or vertical, meaning naka-varog siya. Tandaan nyo ha, varog as in V, vertical varog. So ang horizontal naman starts with letter H. As in, higda. Huh? Or sa Tagalog pa, higa. So, ayun. Yun lang yun, guys. Ganun lang pala yun. Ngayon ka lang nalaman na wala. So, ngayon meron kayong natututunan sa akin, diba? So, vertical or V as in varog. Tapos, horizontal, H as in higa. O, diba? Ang galing ko, no? So, ayun na nga yung top 5 ko, guys, na ginawa para ma-unlock ko yung mga tools ni Mami. And kung meron kayong natutunan for today's video is please don't forget to like, comment, and share. Para naman marami na tayong ma-unlock na tools and mag-vloggers na tayong lahat. Ayun lang guys. Thank you so much for watching, best people. Until my next vlog. Bye-bye.